Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Pepe ngayon pong April 23 taong 2024. At nakikita po natin dito na ang dito sa nakalipas na mga nabuong candlestick ni Pepe ay mapapansin natin na tuloy-tuloy po yung kanyang pag-angat kung saan ay patuloy po itong bumubuo ng mga bullish candlestick, lalong-lalo na yung nabuong bullish candlestick natin kahapon kung saan ay meron po itong malaking sukat. Yan, at umabot po dito sa upper portion ng ating bullish flag pattern. Ayan, parang bullish flag pattern na rin po ito. Yun nga lang at mahaba na po. Parang isa na rin po itong parang maituturing po natin ito na isa ng channel pattern. Kung lalong-lalo na kung sakaling nagkaroon po siya ng rejection dito. Pero ngayon ay mapapansin po natin na mukhang malapit na po itong magkaroon ng breakout. At kung pag nagkaroon po ng breakout dyan ay ayan, masasabi ko po makakaranas po ng isang price surge itong si Pepe kapag nangyari yan. Kaya ayan po ang dapat nating bantayan ngayon pagdating dito kay Pepe. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Check po muna natin yung kanyang rankings dito sa market cap, coin market cap. Ayan, ito po yung rankings ng mga meme coins by market capitalization. Alright, yung tinuturing na most valuable na mga meme coins. At syempre, unang-una sa listahan ay itong si Dogecoin, pumapangalawa ay itong si Shiba Inu, pangatlo ay si Dogwifhat, at narito po itong si Pepe sa pang-apat na ranking. Ayan, panglima po itong si Fluky Ino. Ngayon ay itong si Pepe ay sa lahat po ng mga meme coins dito, ayan, ay mukhang siya po yung may pinakamagandang performance ngayon. Kaya ayan, kasi nakapagbigay po siya ng 35.83% nitong nakalipas na 7 araw. Ayan, talo po niya si Dogecoin. Kawawa po talaga itong si Dogecoin. Siya po talaga ang nag-underperform ngayon. 0.91% lamang po yung kanyang naging performance nitong nakalipas na 7 araw. Yan, okay na rin po itong si Shiba Inu, 21.73%. Si Dogwifhat ay ayan, medyo okay na rin. Yan, okay na rin po itong si Fluky Inu. Ayan, si Bonk po pala ang talagang matindi ang kanyang pinakitang performance dito. Kasi 39.79%. Pero yan, malapit naman po si Pepe, 35.86%. Yan, okay na rin po itong si Book of Meme. Tsaka si Mew, okay na rin po yan. Pero ayan po yung dalawang nangunguna sa performance natin pagdating dito sa mga meme coin. Si Bonk, ayan, 39, almost 40%. At saka si Pepe na 35%. At ayan, umangat po kasi yung kanyang market cap ng 13.48% at yung kanyang trading volume ng 39.74%. Malaki po yan. Ibig pong sabihin ay marami pong nagkaka-interest ngayon dito kay Pepe. Kaya ayan, nagdudulot po yan ng demand or buying pressure sa kanyang presyo. Kaya po siya umaangat ngayon. Ayan, diretso po siya. Nung nagkaroon na po siya ng rejection dito sa lower portion ng ating bullish flag pattern na ito, ay dito na po siya nag-umpisang umangat. Ngayon ay check naman po natin kung ano ang bago sa kanilang X account, kung ano ang latest tweet nila rito. At meron po sila rito last 10 hours ago. Ayan, ano kaya ang ginagawa niya? Mukhang mas maayos yung kanyang kasuotan dito. Sabi rito ay Coinbase International Exchange will add support for Pepe perpetual futures on Coinbase International Exchange and Coinbase Advanced. The opening of our 1000 Pepe perpetual market will begin on or after 9:30 AM UTC on 23 April 2024. Yan. Magkakaroon daw po ng support ang Pepe perpetual futures dito sa International Coinbase Binance. Kaya maganda po ito. Kakaroon na naman po ito ng exposure sa mga traders ng mga perpetuals, perpetual futures. Kaya yan po siguro ang isang dahilan na nagdulot sa pag-angat ni Pepe
nitong kahapon. Yan, kahapon na candlestick natin na yan. Ngayon ay balikan na po natin ang technical analysis natin dito kay Pepe. May pagkakatulad po siya sa pattern na nabuo kay Shiba Inu, kung saan ay masasabi kong isa na rin po itong bullish flag pattern. Ito po yung kanyang watawat at ito naman po yung kanyang poste o yung kanyang flag fold. Pakita lamang po natin kay itong si Shiba Inu. Ayan, may pagkakatulad po sila. Ganyan naman po kay Shiba Inu. Ayan, ito na rin yung kanyang flag pole at ito na rin yung kanyang poste. Kaya meron po silang pagkakapareho sa pattern. Ayan, parehong-pareho. Ngayon ay mapapansin po natin na yung kanyang Hall Sweet indicator dito ay nag-uumpisa na pong magkurbada. Ayan, nagpapakita po yan ng possible trend o pagbabago sa kanyang trend direction. Posible na pong maging bullish yung kanyang ilalabas or sunod na ipapakita na signal dito. Kapag red ay bearish po yung signal natin dito kay Hall Sweet indicator. Kapag green ay bullish naman po. Ngayon, yung maagang signal nito na nagpapakita na malapit na po itong magbago ng kulay ay lumiliit yung kanyang sukat. Yan, katulad na lamang po yung nangyari rito. Yan, pero dito ay yung green ay nag-umpisa pong lumiit tapos nagkurbada. Yan, bago po siya nagbago ng kulay red. At mukhang ganito na rin yung mangyayari dito. Lilit yung katawan niya bago siya magbago ng kulay green. Pero laging indicator po ito. Nahuhuli po yung kanyang signal. Ang leading indicator po natin dito ay ang ating QQE mode indicator. Ngayon ay dito na po sa ating QQE mode indicator ay meron na pong nabubuo na mga QQE bars dito sa upper portion ng ating QQE mode indicator. Ibig pong sabihin ay bullish na po ang momentum nitong si Pepe. Kaya ibig sabihin ay mas nangunguna or mas nakakalamang na ang mga bulls dito kay Pepe. Kaya yan po ang dahilan kung bakit nagpatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Yan, nag-umpisa pa yan nung nag-umpisang lumiit yung mga sukat ng mga QQE bars natin dito sa ibaba. Yan, yung mga kulay red na yan. Kaya umangat po siya. Pagdating naman po rito sa ating pattern ay isa po itong bullish flag pattern. Yan, kung saan ay ang inaasahan po natin na magkakaroon ng kung saan po siya magkakaroon ng breakout ay dito po sa kanyang upper portion na ito. At kung sakaling nagkaroon po siya ng breakout dito ay ang aking prediction na aakyatin po niya rito ay hindi lamang yung sunod na resistance line natin dito, kundi aabot po siya rito sa 40 digits 1085. Ito po yung kanyang pinakamataas na nakamit na presyo nitong nakalipas na Marso, buwan ng Marso. Ika-14 or 14. Yan, March 14. Sa tingin ko ay babalikan po niya ulit ito at susubukan po niyang basagin ito. Pero sa ngayon ay wala pa tayong malinaw na signal kung may kakayan nga ba siyang basagin dito, or tatalbog lamang siya rito. Pero sa ngayon ay yung aking prediction dito ay yan po yung posibleng sunod na mangyayari dito kung sakaling nagkaroon po tayo ng breakout dito sa upper portion ng ating bullish flag pattern dito kay Pepe. Ngayon ay sa ating pagtitrade naman po ay kung ginagaya po ninyo yung aking simpleng strategy lamang ay dapat ay nakabili na rin po kayo dito sa presyong 50 digits 439 na major support line po natin dito. Binigyan lamang po tayo ng isang pagkakataon para makabili rito noong April 13. Ayan, April 13. Ayan, nakabili po ako rito ng maraming Pepe tokens ko rito. Kaya dapat ganun din po kayo. Ayan, pero kung pag hindi po kayo nakabili rito ay pwede naman po kayong bumili. Sana ay nakabili na rin po kayo rito nung pinatamaan niya yung lower portion ng ating bullish flag pattern dito. Kaya ganyan po kung pag hindi kayo nakabili rito sa major support line niya. Kaya yan, medyo malaki-laki po yung nabili ko rito. Malaki po talaga kasi ang binibili ko pagdating sa mga support line, major support line. Kaya ayan, ngayon ay nag-take profit ako ng konti rito. Ayan, konti lamang po kasi pinatamaan po niya yung upper portion ng ating bullish flag pattern na ito. Yung sunod po na take profit ko ay dito. Ayan, konti rin lang po yung iti-take profit ko dyan. At yung ultimate target ko po rito ay ang 40 digits 1085. Medyo malaki-laki po ang iti-take profit ko dyan. Siguro mga 30% ng mga Pepe tokens na nabili ko dito. Ayan, yung nabili ko rito. Kasi
kung pag umabot po kasi siya rito, yan, sabi natin ay bumangga po siya rito, ay marami pong mga, sa tingin ko ay marami pong magte-take profit na rin dito. Kaya yan, possible po na kapag bumangga siya rito ay makakaranas po siya ng retracement. Yan, babagsak po siya posibleng hanggang dito. At yan, syempre, yung na-take profit ko rito ay meron po akong gagamitin na pambili dito sa 50 digits 846. Kaya ganyan lamang po kasimple ang ating strategy dito. Kaya panoorin na lamang kung interesado po kayo sa aking strategy sa pag-trade dito sa spot market ni Pepe, ay ayan, panoorin nyo po ng araw-araw po ninyong panoorin yung aking technical analysis dito kay Pepe para masundan po ninyo yung aking paraan sa pag-trade. Simpleng paraan lang naman po at napakadaling masundan. Yan, at ang kagandahan dito ay syempre daily. Yan, daily po yung parang signal na rin po ito. Yan yung aking technical analysis na ito. Kaya sa ngayon, sa kabuuan ay yung inaabangan po natin dito ay yung magaganap na breakout dito. Yan, mababasag nga ba ito? Or tatalbog kaya siya? Or yan, magkakaroon kaya ng rejection? At gaya ng sinabi ko kanina, kung mababasag po niya ito, ay asahan po natin na tuloy-tuloy na yung kanyang pag-akyat sa presyo hanggang umabot po siya dito sa ating major resistance line dito. Pero kung sakaling nagkaroon po siya ng rejection dito, ay malamang ay babagsak po siya ulit. At sa pagkakataon nila ito, ay sa tingin ko ay babanggain niya ang major support line natin dito sa 50 digits 439. Ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito para kay Pepe. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.